Ang dalawang pinakadakilang utos. Matapos ang ilang araw ng paglalakbay, narating na ni Jesus ang Jerusalem. Ito ang mga panahon na mainit na ang mata sa kanya ng mga sumasalungat sa kanya. Kaya't ang mga namumuno noon ay ginagawa na ang lahat upang mahulog sa patibong si Jesus at maaresto na siya. Matatandaan natin na hinamon ni Jesus ang mga puso ng relihiyon ng mga Hudyo noong palayasin niya ang mga mangangalakal sa templo. Ilan sa mga patibong sa kanya o pagsubok ay ang tungkol sa pagbabayad ng buwis at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay. Sa lahat ng mga argumentong ito, si Jesus ang nananalo at ngayon ay ang huling pagsubok na tungkol sa pinakadakilang utos, kung saan sinagot sila ni Jesus na ang puso ng batas ay ang buong-buong pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseyo, kaya siya naman ang lumapit upang magtanong. Alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus. Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Wika ng tagapagturo ng kautusan. Tama po, Guro. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito, kaya't sinabi niya, hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos. At mula noon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Maraming napakarelihiyosong mga tao ang nakatutok lamang sa kanilang personal na ugnayan sa Diyos. Kaya nakakaligtaan ng pansinin ang mga taong inilalagay ng Diyos sa kanilang daan. Iyon ang dahilan kung bakit inilagay ni Jesus ang dalawang utos sa parehong antas. Nais niyang ipakita na ang isang ganap at buong pag-ibig sa Diyos ay kailangang sumabay sa isang pantay na matinding pag-ibig sa kapwa. Kapag nananalangin tayo sa Diyos tuwing linggo, ipinapakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos at tinutupad ang unang utos. Ngunit hindi totoo ang ating pag-ibig sa Diyos kung hindi natin pinapansin ang ating kapwa, lalo na iyong mga higit na nangangailangan ng ating paglingap at pagtulong. Ang ating pag-ibig sa Diyos ay tunay lamang kung ito ay makikita sa pag-ibig sa ating kapwa. Kung hindi ganito, ay niloloko natin ang ating sarili. Ayon sa Katesismo ng Iglesia Katolika, ang mga kawang gawa ay mga pagtulong sa kapwa sa kanyang pangangailangang korporal at espiritual. Ang magturo, magpayo, umaliw ay mga kawang gawang espiritual, tulad din ng magpatawad at magbata ng buong pagtitiis. Ang mga kawang gawang korporal ay magpakain ng nagugutom, magpatuloy sa mga walang matirahan, magpadamit sa walang damit, dalawin ang mga may sakit at mga bilanggo,
ito, ilibing ang mga patay. Kabilang dito, ang limos na ibinibigay sa maralita ay isa sa mga punong tanda ng pagmamahal sa kapwa. Isa ring akto ng katarungan na kinalulugdan ng Diyos sa ating pagtulong sa ating kapwa. Itinuro ni Jesus, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito. Sa akin ninyo ito ginawa. Itinuro ni Jesus sa atin na ang ating pagmamahal sa Diyos ay dapat makita din sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Ano ngayon ang ating maaaring gawin upang matupad ang dalawang dakilang utos na ito ng Diyos? Corporal works of mercy. Pakainin ang nagugutom, painumin ang nauuhaw, dalawin ang mga nasa bilangguan, pangangalaga sa mga may sakit, damitan ang mga nakahubad, patuloyin ang mga walang tahanan, paglilibing sa mga patay. Spiritual works of mercy. Turuan ang mga ignorante, payuhan ang mga nagdududa o naguguluhan, paalalahanan ang mga makasalanan, pagtiisan ang mga nagkamali sa atin, patawarin ang mga pagkakasala, aliwin ang mga nagdurusa, ipanalangin ang mga buhay at patay. Ang mga kawang gawa ay mga pagtulong para sa kapwa sa kanyang mga pangangailangang korporal at espiritual.